We have an adjustment of 2 pesos and 50 centavos per kilowatt-hour rounded off. Mahigit 2 piso kada kilowatt-hour na dagdag singil ipatutupad ng Meralco ngayong buwan ng Hulyo. Bill statement muling maaantala. Gusto niya talaga para makaharap siya sa mga tao, makaano siya. Kaya lang nga, yung takot niya nananatili. Ito sabi ko kung sa Senate lang naman niya, tsaka gagarantihan ka naman ng safety doon. Mas safe ka pa nga doon kung tutuusin mo. Suspended Bambantarlac Mayor Alice Go hindi pa 100% sigurado kung dadalo sa susunod na pagdinig ng Senado. Ayon sa kanyang abogado, seguridad ni Mayor Go at iba pang pinaaresto, tiniyak ni Senate President Francis Cheese Escudero. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Hatol ng Davao del Norte Court laban kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo sa kasong child abuse, iaapela. Na-analyze sila na may sobra, almost 90 billion. So, anong nangyari? Nagkaroon ng DOF Circular 003-2024 that all excess funds pupunta ngayon sa National Treasury para tugunan yung unprogrammed funds. 89.9 billion pesos sobrang pondo ng PhilHealth. Ipinapadivert umano ng Department of Finance ayon sa health advocate na si Dr. Tony Liachon. PhilHealth tumangging magkomento sa issue. Take a look what happened. Dating US President Donald Trump tuloy ang pangangampanya matapos ang nabigong assassination plot sa kanya. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hinatulang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Congressman Satur Ocampo. Batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa-akusado. Iapila ng kampo ni Castro at Ocampo ang desisyon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nakahanda rin akong marap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi po kami ng abuso dahil sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad, itong mga marginalized sector. Hindi na napigilan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na maging emosyonal matapos hatulan ng korte ng conviction sa paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Kabilang din sa na-convict sa kaso si dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo. Sa 27-page decision ng korte, convicted sina Ocampo, Castro at 11 iba pa sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act No. 7610. Pinatawan din ng mga ito ng parusang pagkakakulong ng 4 na taon at 9 na buwan hanggang 6 na taon at 8 buwan. Bukod pa ito sa pinababayarang danyo sa 20,000 piso bawat isa sa mga biktima. Nagugat ang kaso sa insidente noong November 2018 kung saan kasama sina Ocampo at Castro sa pag-transport ng 14 na menor de edad na lumad mula sa Dulyan Campus patungong Tagum City. Ayon kay Castro, humingi sa kanila ng tulong o assistance ang mga guro sa Lumad School dahil sa pangharas umano ng paramilitary troops. Itinuturing nilang rescue mission ang insidente. Tinuligsa nila Castro at Ocampo ang conviction na iginawad sa kanila. Iaapila rin nila ang desisyon ng korte. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Binigit namin ang assurance na lalabanan namin itong kaso hanggang ma-dismiss at kung magkakaroon pa uli ng anumang attempt laban sa interes ng mga katutubo, Mindanao or elsewhere, kami ni Ka-Franz ay ready to
to provide assistance. Justice po, no, katotohanan ang tinitindigan namin. Ayon naman kay Congresswoman Castro, hindi makapipigil ang desisyon ng Korte sa plano nitong pagtakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Samantala, nagsagawa naman ng rally ang mga miyembro ng Bayan Muna sa Commission on Human Rights upang ipakita ang suporta kina Ocampo, Castro at iba pa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula ng manungkulan bilang acting director ng Davao City Police Office si Police Colonel Hansel Marantan ngayong araw. Ayon kay Colonel Marantan, handa siyang makatrabaho si Mayor Sebastian Baste Duterte. Itutuloy din anya ang mga programang nasimulan ng DCPO. Ito ang balita nila Lay Moreno. I will do what is best for Davao as I am mandated to do. So I cannot question any comment. Formal nang nanungkulan bilang acting city director ng Davao City Police Office si Police Colonel Hansel Marantan. Sa unang pagkakataon, dumalo si Colonel Marantan sa regular flag ceremony ng DCPO kaninang umaga. Sa kanyang mensahe sa mga pulis, nagpasalamat ito sa pagtanggap sa kanya sa Davao City. Thank you very much for welcoming me. And the next page is thank you very much for welcoming me. Pagkatapos ng flag ceremony, agad siyang nagpatawag ng command conference sa mga station commander at opisyal ng DCPO. Ayon kay Marantan, ipapatupad niya ang mandato ng pambansang pulisya na Crime Prevention and Crime Solution. Ipagpapatuloy din ito ang mga programa ng DCPO tulad ng Patrol Rion 11, Oplan Rat Tugis, Oplan Kilos, Oplan DDS, Night Watch Patrol at Rescue in Minors during curfew hours. Handa rin umano siya makipagtrabaho sa lokal na pamahalaan. Mag-courtesy call din umano sa alkalde si Colonel Marantan. We do what the normal policeman do, and these are two: crime prevention and crime solution. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Davao City Mayor Baste Duterte na patuloy na susuportahan ng lokal na pamahalaan ang Davao City Police sa kanilang kampanya sa peace and order. Akong ginahuna-huna lang ang tao, ginapangandoy ba nga, they would do their job as policemen properly and genuinely. Suporta, sige. But protect the people. Gayunman, hindi anya niya nauunawaan ang proseso ng pambansang pulisya sa pagpili ng city director dahil ilang beses na itong nagpapalit-palit ng OIC. At the end of the day, ang local executive, since I am the representative of the people, ako yung dapat unta mo, mas nakibaw ko sa sitwasyon yun sa atong lugar, and preferably ang ginabutang diha within sa inyong taga-dire sa city or the region. Bago na italaga sa Davao City si Marantan ay naging hepe ng PNP-CIDG sa National Capital Region. Siya rin ang isa sa mga nanguna sa pagpapatupad ng search warrant sa mga ari-arian ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Iginagalang ng pambansang pulisya ang pagveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police Reform Bill. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, makikipag-ugnayan muli sila sa mga mambabatas upang ayusin ang panukala at muling isulong ito sa Kongreso. Kasama sa pag-aaralan ng PNP ay ang tinututulan ng Pangulo na pag-institutionalize ng Area Police Command maging ang directorial staffs, special offices at support units na magkakapareho lamang umano ang trabaho. Meron naman po tayo na PNP Legenda Oversight Committee at ang PNP po ay muling uupo. Kasama po yung ating mga mambabatas, particularly yung Congress at Senate po, para pag-usapan po, para i-harmonize po yung mga contentious provisions po. Naniniwala si dating Senador Panfilo Lacson na kailangan na ng Pilipinas ang pagtatalaga ng designated survivor
upang maiwasan na umano'y political vacuum sa panahong magkaroon ng pag-atake sa pamahalaan. Kasunod na rin ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga niya ang sarili bilang designated survivor. Ngunit kung ang pambansang pulisya ang tatanungin, kakailanganin muna ng batas para sa pagtatalaga nito. Ito ang balita ni Leia Ilaga. Kailangan po natin ng isang batas for that, yung particularly yung sinasabi niyo po na designated survivor. Kasi kung titignan niyo po sa ating konstitusyon ay wala naman pong mention about designated survivor. Hindi ginagawa sa Pilipinas ang pagtatalaga ng isang designated survivor kapag nagsasama-sama ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Subalit, ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, kakailanganin ng batas para sa pagtatalaga ng isang designated survivor. Tumanggi din ng PNP na magkomento sa naging pahayag ng pangalawang Pangulo. With respect po doon sa statement po ng ating pangalawang Pangulo, we rather not comment po doon sa kanyang statements po at hayaan po natin na siya mismo ang magpaliwanag po siguro, ma'am. Tanungin natin kung ano po ba yung konteksto ng kanyang sinabi. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na wala silang namomonitor na banta sa ikatlong zona ni PBBM. Subalit hindi sila magpapakakampante sa gagawing pagbabantay. Wala naman po tayong namomonitor na anumang seryosong banta to disrupt po itong ating zona. Sa katunayan, handa na aniya sila kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalatag na seguridad. On the part of the PNP, pagdating po sa preparation po ng zona, handang-handa po ang inyong pangbansang pulisya, kasama po ang Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard at sama-sama po nating bantayan at siguraduhin po na maidaraos po ng ligtas at payapa at maayos po yung darating na zona ng ating Pangulo po. Matatanda ang sinabi ni VP Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong zona ng Pangulo at itatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Si dating Senator Lacson, sinabi sa isang interview na napapanahon na para ipasa ang designated survivor bill upang hindi magkaroon ng constitutional crisis sakaling magkaroon ng pag-atake sa national security. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang bagong EDSA busway station ang binuksan ngayong araw sa Quezon City. Ito ay may elevator para sa mga pasahero lalo na sa mga person with disability at senior citizens. Kasama sa plano ng Department of Transportation na malagyan na ng elevator ang lahat ng bus stops mula Pasay City hanggang Monumento. Pero mangangailangan umano ito ng dagdag na 200 million pesos na pondo. Ito ang balita ni JP Nunez. Tayo ng additional budget sa DBM at sa Kongreso upang magkaroon pa tayo ng mga additional mandate sa lahat ng station. No? Dapat to talaga sa lahat ng station dahil kailangan natin to for the accessibility of the senior citizens and persons with special needs. Plano ng Department of Transportation na madagdagan pa ng 200 million pesos ang pondo para sa rehabilitasyon ng mga EDSA carousel stations. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, manghihingi sila ng pondo para rito sa Department of Budget and Management. Gagamitin ang pera upang malagyan ng elevator ang lahat ng bus stops ng busway. Sa ngayon, merong 5 istasyon ng EDSA busway ang merong elevator, kabilang ang Monumento, Bagong Baryo, Balintawak, PhilAm at Guadalupe. Ang mga istasyon na ito ay sumailalim sa rehabilitasyon para lagyan ng mga elevator at gawan ng expansion. Umabot sa 97 million pesos ang nagastos ng ahensya sa 5 istasyon. Gayunman ayon sa kalihim, kung hindi mapaglalaanan ng dagdag na pondo ang busway, plano nilang isama sa terms of reference ang paglalagay ng elevator sa lahat ng istasyon sa mga pribadong sektor na magkaka-interes mag-operate ng EDSA busway.
Monday. Kanina binuksan na ng ahensya sa publiko ang PhilAm Station na nasa pagitan ng North Avenue Station at Quezon Avenue Station ng EDSA Carousel. Isa ito sa mga istasyon na merong elevator. Simula nung na-construct itong EDSA busway noong 2020, ngayong 2024 lamang ito nagkaroon ng mga elevator. Naging reklamo noon ng mga senior citizen, pati na ng mga PWD, yung hirap sa pagtawid dahil nga kailangan pa nilang umakyat ng footbridge para lang makapunta dito sa istasyon ng busway. Kaya ayon sa DOTR, itong mga elevator ay para sa convenient ng mga seniors, PWDs at pati na rin ng mga buntis. Samantala merong ulat na natanggap ang MMDA na merong insidente ng pambabato sa mga elevator ng EDSA Carousel. Nabasag ang mga panel ng mga elevator na nasa Bagong Baryo, Balintawak at Guadalupe. Bukod dito, meron pang mga nagtanggal ng wire ng elevator. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, kaya ginawang salamin ang mga elevator ay para makita ang mga nakasakay dito. Kasi kung kulong siya at hindi nakikita yung tao sa loob, pwedeng pagmulan ng krimen ito. Hold-upan, rape, or pangmumulestya ng mga pasahero. Kaya po natin ginawang transparent. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng higit 2 piso kada kilowatt-hour singil ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Hulyo. Ngunit paliwanag ng power distributor, bumalik lamang sa normal na singil sa kuryente sa mga nagdaang buwan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. We have an adjustment of 2 pesos and 15 centavos per kilowatt-hour rounded off. Matapos ibaba sa nasa 9 pesos kada kilowatt-hour ang presyo ng kuryente noong Hunyo, balik na naman sa nasa 11 pesos kada kilowatt-hour ang overall rate ng Manila Electric Company ngayong buwan ng Hulyo. Ito ay matapos i-anunsyo ng power distributor ang nasa 2 piso at 15 sentimong dagdag singil sa kuryente para sa July 2024 bill. Katumbas ito ng 430 pesos na dagdag bayarin sa mga typical residential customer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. 645 pesos naman kung aabot ng 300 kilowatt-hour ang konsumo, habang 860 pesos para naman sa 400 kilowatt-hour consumption at 1,075 pesos naman sa 500 kilowatt-hour consumption. Ayon sa Meralco, ang overall power rate increase ngayong Hulyo ay bunsod ng pagtaas sa presyo ng generation charge. Bukod pa dito ang kinokolektang dagdag singil noong Mayo na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin sa 4 na buwan. Paglilinaw ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, kung tutusin nila ay nagbalik lang sa normal ang singil ng kuryente. Kumbaga po hindi reflected yung actual rates last month because of the deferment. Nanumbalik lang po tayo sa normal ngayon at isinama na po yung una o yung pangalawa doon sa deferred charges. Bunsod ng malaking pagbabago sa overall rate, muling humingi ng pangunawa ang Meralco sa mga customer nito kaugnay sa muling antala sa pagpapadala ng mga billing statement ngayong buwan. Kalituhan naman ang dulot ng tila laban bawi sa presyo ng kuryente para sa ilan nating mga kababayan, habang hindi naman sang-ayon ang iba sa anumang pagtaas sa presyo ng kuryente. Dapat bigyan ng aksyon yan para ang taong bayan hindi malito-lito sa gastusin. Kung po pwede lang, wag na sana kasi pahirap naman ng pahirap ang buhay eh. Buti may mga kaya nilang paano yung kawawa din. Samantala, sinabi naman ni Meralco Head of Utility Economics Lawrence Fernandez na bumababa na ang presyo ng kuryente sa spot market. Dahilan niya ito sa pagbaba ng power demand, bunsod ng pag-ulan at ang pagbuti ng level ng reserba ng kuryente sa spot market. Since manggagaling na tayo sa July na nag-normalize na yung ating rates, mayroong pag-asa na bumaba ang rates naman sa August. Hindi pa naman matiyak ng Meralco kung mananatili ang pagbaba ng presyo ng kuryente sa Setyembre at mga susunod pang buwan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanawagan ng ilang senador kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang pinaaresto ng Senado na sumuko na at humarap sa susunod na pagdinig. Samantala, tututukan din ng komite sa Senado ang posibleng koneksyon sa Pogo
ng mga sangkot sa kontrobersyal na Pharmally scam, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang dating advisor. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Mas maigi sundin niya ang payo ngayon ng kanyang legal counsel na voluntarily humarap na sa Senado at tapusin niyang sagutin ang aming mga tanong. At matapos bigong matuntun sa kanilang farm, hinimok ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros si suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo na sumuko na o kaya'y tanggapin na ang arrest order. Para sa senadora, makabubuti kung humarap na lang ang suspendidong alkalde sa pagdinig upang mabigyang linaw na ang umano'y koneksyon nito sa sindikato na nasa likod ng iligal na operasyon ng mga pogo. May patutsyada rin ang senadora sa Facebook post ni suspended Mayor Guo kung saan nagpasalamat ito sa mga residente ng Bamban at iginiit na isa siyang Pilipino. Kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Umaasa ang senadora na nasa Pilipinas pa ang alkalde, ngunit sakaling nakalabas na ito ng bansa, makikipagtulungan anya sila sa mga otoridad ng ibang bansa na nag-iimbestiga na rin sa isyu ng pogo. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada naniniwalang dapat magsanib puwersa na ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may police powers para hanapin si Mayor Guo. Ayon sa abogado ni suspended Mayor Guo na si Attorney Stephen David, hindi pa sigurado kung dadalo ang alkalde sa susunod na pagdinig sa July 29 dahil nakararanas umano ito ng matinding trauma. Ngunit pinayuhan na umano niya ito na humarap sa pagdinig. Actually, dalawang situation na nag-50-50 siya. Una, ang advice ko sa kanya, mag-appear ka, i-honor natin yung legal process kasi nga, hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Sayang naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago, magiging fugitive ka. Hanggang kailan yun, di ba? Samantala, mag-a-appear ka. Di naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. Gayunman, tiniyak umano ng suspendidong alkalde na nasa Pilipinas pa siya. Gusto niya talaga para makaharap siya sa mga tao, makaano siya. Kaya lang nga, yung takot niya nananatili. Pero sabi ko, kung sa Senate lang naman niya, tsaka gagarantiyan ka naman ng safety doon. Well, mas-safe ka pa nga doon kung tutusin. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng Office of Sergeant at Arms sa usaan ng Senado kay suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo at iba pang individual. Kasabay ng panawagang sumuko na sa Senado, tiniyak ng liderato ng Senado na magiging ligtas dito si suspended Bamban Mayor Guo at iba pang inisyuhan ng arrest order. Ginagarantiyan ng Senado sino mga dadakpin para hindi tira sa Senado ng seguridad. Nino man, kabilang na. Kasalukuyan namang nakadetene sa Senado ang sinasabing accountant ni Mayor Guo na si Nancy Gamo at ihaharap sa susunod na pagdinig. Ang isa pa sa pinaaresto ng Senado na si Dennis Cunanan, hindi pa natatanggap ang arrest order ayon sa kanyang abogado. Ngunit planoan niya nitong humarap sa susunod na pagdinig. Samantala, pag-aaralan naman ng komite kung iimbitahan sa susunod na pagdinig si Michael Yang na naging Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos isiwalat ni Senator Hontiveros na may direkta o manong transaksyon ang kapatid itong si Yang Hongjiang sa Baofu Land Development kung saan co-incorporator si Mayor Guo. Incorporator din umano ito ng Full Wind Group of Companies kung saan chairman si Michael Yang at kung saan incorporator din umano si Gerald Cruz na konektado naman anya sa Pharmally Biological Corporation. So kaya ko sinasabi na parang one big happy Pharmally, itong dating Pharmally members na lumilitaw one by one ay Pogo members din. Well, kung ma-establish namin na talagang may connection si Michael Yang bukod sa kanyang kapatid, hindi lamang sa Pharmally kundi dito sa Pogo dahil naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente. Then, of course, may tatanong din namin kung ano yung posibleng koneksyon ng dating presidente sa Pogos na ito. Ayon sa abogado ni Michael Yang na si Attorney Raymond Fortun, hindi niya kilala ang sinasabing kapatid ni Michael Yang at hindi rin umano niya alam na may kapatid ang kanyang kliyente. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iimbestigahan na sa House of Representatives ang mga krimeng isinasangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.
Nakatakda itong isagawa araw ng Miyerkules, July 17 sa pamamagitan ng joint hearing ng House Committees on Public Order and Safety at Games and Amusements. Ayon kay Committee Chairperson, Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, kabilang sa iimbitahan ng mga opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, National Bureau of Investigation, Department of Justice, Presidential Anti-Organized Crime Commission at League of Municipalities and Cities of the Philippines. Siguro comprehensively, we will be trying to find out kung ano yung mga criminal elements that were involved at sino yung mga involved doon. Nasa maayos na kalagayan na si dating US President Donald Trump isang araw matapos ang umano'y bigong assassination plot sa kanya noong Sabado. Katunayan, tuloy sila sa pangangampanya ngayong araw. Sinabi naman ni US President Biden na walang puwang ang karahasan sa politika sa Amerika. Ito ang balita ni Region Bolivar. Take a look what happened. Hindi naging hadlang para kay dating US President Donald Trump ang nangyaring pamamaril sa kanya sa Pennsylvania para ituloy ang mga aktibidad sa pangangampanya. Ngayong araw nasa Wisconsin ang Republican President candidate para sa National Convention ng partido. Sa kanyang social media account, sinabi ni Trump na ikinonsidera niyang ipagpaliban muna ng 2 araw ang biyahe, ngunit sa uli ay nagpasya siyang ituloy na ito. Ayon sa dating Pangulo, hindi niya maaring hayaan na baguhin ng insidente ang kanyang mga plano. Nagpasalamat din ito sa lahat ng mga nag-alala at nanalangin para sa kanyang kaligtasan. Nagpaabot din siya ng pakikiramay at simpatya sa mga nadamay sa insidente at sa uli nananawagan ito ng pagkakaisa. Nagbabala naman si US President Joe Biden sa mamamayan kaugnay sa umiinit na political situation sa bansa. Sinabi nito na kahit gaano pa katindi o katibay ang paniniwala o suporta sa isang kandidato, hindi dapat humantong sa karahasan. We must not go down this road in America. We've traveled before throughout our history. Violence has never been the answer. There is no place in America for this kind of violence, or for any violence ever. Period. No exceptions. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumanaw na ang 90s US television star na Shannon Doherty sa edad na 53. Inanunsyo ng kanyang publicist ang pagkamatay ng aktres matapos ang halos 9 na taong pakikipaglaban sa sakit na cancer. Si Doherty ay nakilala sa phenomenon TV show na Beverly Hills 90210 noong 1990 na sinundan ng supernatural series na Charmed noong 1998. Sa iba pang balita, epektibo na sa Miyerkules, July 17, ang 35 pesos na dagdag sa arawang sahod ng minimum wage earners sa National Capital Region. Ngunit ang National Wage Coalition of the Philippines hinihiling pa rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipagkaloob ang 150 pesos increase sa manggagawa sa pribadong sektor. Ayon sa grupo, dapat gawing prioridad o i-certify bilang urgent ni PBBM ang panukalang batas kaugnay dito dahil ito umano ang pag-asa ng mga manggagawa na magkaroon ng sapat at disenteng sweldo. Yung 35 pesos na binigay ng Regional Wage Boards, alam naman natin, hindi talaga sasapat yun. It barely makes a difference sa purchasing power ng ating mga workers. Vis-a-vis yung kanilang mga araw-araw na pangangailangan. No? So, sa tingin ng National Wage Coalition, nararapat na talaga na ito'y bigyang pansin ng ating Pangulo. I-certify na as urgent itong mga pending bills na ito. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na hindi makakaapekto ang bagong wage order sa mga nakabinbing apela ng labor groups. Isa pa rin sa problema ng bansa sa sektor ng agrikultura ang pagkakasakit ng mga alagang hayop gaya na lang ng bird flu sa mga manok at samot-saring virus sa mga baboy.
Kaya kasunod ng pag-aproba ng Food and Drug Administration o FDA sa paggamit ng gobyerno ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF, sisimulan na ng Department of Agriculture ang procurement o pagbili ng bakuna at posibleng bago matapos ang taon ay makapag-roll out na ito sa maliliit na hog raisers. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. With the procurement procedure sa DA, baka September siguro. Posibleng sa Setyembre ngayong taon makapag-roll out na ang Department of Agriculture ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang roll-out ay para sa paggamit muna ng gobyerno para sa ilang buwan na obserbasyon. Government use pa lang to kasi basically minomonitor to for 6 months na government use. Then after that, hopefully kung pumasa na lahat at okay lahat, for commercial use na. Ay sa kalihim, nagsimula na silang mag-procure ng bakuna at ipapamahagi sa mga mahihirap na magbababoy o livestock farmers na nasa red zone o highly infected areas ng ASF. Batay sa pagtataya ng DA noong 2020, umabot sa 56 billion pesos ang nalugi sa hog industry dahil sa ASF. Samantala, target naman ng Agri Department na makapaglagay ng Kadiwa store sa bawat probinsya at maging sa mga munisipalidad na makapagbebenta ng murang bigas na aabot sa 29 pesos per kilo. Palawakin ng Kadiwa, hopefully 1 Kadiwa for every province or municipality. Para magawa to, kailangan meron tayong mga investment sa ports, agricultural ports. Kailangan yung post-harvest facilities na dryer, silos, warehouses. Ayon sa kalihim, 13 Kadiwa outlets pa lang ang nagbebenta ng 29 pesos per kilo ng bigas at target na makapaglagay rin ang ahensya ng Kadiwa Store sa Cavite, Cebu at Maguindanao o Sulu sa kalagitnaan ng Agosto. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aabot umano sa 90 billion pesos na pondong hindi nagamit ng PhilHealth ang ipinasasoli ng Department of Finance ayon sa isang health advocate. Tumanggi namang magkomentaryo dito ang presidente ng PhilHealth. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pag nakuha na po yan, mawawalan po tayo ng funds para po sa PhilHealth po. And it means a lot of people will suffer sa kanilang mga sakit pag sila ng hospital. Unti-unti nang nauubusan ng panahon ang mga tumututol para huwag ilipat ng Department of Finance ang 89.9 billion pesos excess fund ng PhilHealth o pondong hindi nagamit sa mga nakalipas na taon. Ayon sa Public Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon, kapag sumapit na ang SONA sa July 22 at wala pang desisyon ng Pangulo tungkol dito, ay baka tuluyan ng mailipat ang pondo. Sana makapag-decide sila before the SONA. Kasi once na yung fiscal year ay natapos at naisoli na, Ryan, tapos na po yun. Kawawa naman ng Pilipino. Hindi na natin, fiscal year kasi, Ryan, magtatapos yan sa SONA magpapanibago tayo. So baka hindi na natin makuha ho yun. Kailangan mapigilan po yun. Kaya nagmamadali po tayo. So we have only about 2 weeks para ho i-push ito. Sa inilabas na circular ng DOF, ipinasasauli sa National Treasury ang hindi nagamit na pondo na subsidiya ng pamahalaan sa ahensya. Na-analyze sila na may sobra, almost 90 billion. So, anong nangyari? Nagkaroon ng DOF Circular 003-2024 that all excess funds pupunta ngayon sa National Treasury para tugunan yung unprogrammed funds. Ang unprogrammed funds are programs na wala pa, iniisip pa lang, pero kinukuha mo na yung pera. Ayon kay Liachon, paglabag ito sa Universal Health Law at iba pang batas. Kaya ang pagkuha ng pondo ay hindi lamang unconstitutional at illegal, kundi ito ay isang immoral na hakbang. To me, hindi ako lawyer, but we had meetings with legal luminaries in one meeting nung aming syntax with the medical organization. Ang sabi nila, it might violate the Universal Healthcare Law
it might violate the sin tax law and the train law because health funds should only be allocated or earmarked for health. It cannot go to other agencies na hindi directly to health. Sa kabila ng pagkakaroon ng ganitong kalaking pondo na hindi nagagamit, patuloy namang tumataas ang premium o binabayarang monthly contribution ng mga miyembro ng PhilHealth. Patuloy din umano ang pagtaas ng presyo ng mga gamot. Subalit hindi naman tumataas aniya ang case rate o yung discount na pwedeng sanang makuha ng mga nagkakasakit gaya ng sakit sa puso at cancer. And then ninanakawan din natin yung mga kababayan natin, particularly mahihirap na wala silang health maintenance organization or savings. And to us, pagka nangyari ito, we will perpetuate right now an error na hindi na natin makokorek kasi magkakaroon siya ng precedent. Aniya madami sanang pwedeng magawa sa pondo na hindi nagagamit para mapaunlad ang healthcare system ng bansa na nahuhuli na sa Southeast Asia. Gaya ng pagpapatayo ng mga hospital at health facility, pagdagdag sahod sa mga doktor upang hindi na mapilitang mangibang bansa, pagpapalakas ng sistema ng PhilHealth, at tuluyang makamit ang pangarap na 10% na bayarin sa hospital sa ilalim ng universal healthcare ng mga magpapagamot. Nang matanong naman sa dinaluhang event si PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr. tungkol sa issue, ganito lamang ang kanyang tugon. Election kayo sa mga public health reform advocates questioning yung pag-remit po ng 89. Sabi diba event lang po, so hindi po, yes po, very clear po yan diba sinabi ko. Paniwala ni Leachon na sa kamay na ng Pangulo ang desisyon kung tuluyang babawiin ng Department of Finance ang pondong ito. Pakiusap nito, huwag naman sanang kunin ang pondo na inilaan sana para sa kalusugan at gastusin para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaari pa umanong abutin ng hanggang 2027 ang pag-asaayos ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Bunsod nito, sinabi ng Department of Transportation na hindi pa agad mape-phase out ang mga tradisyonal na jeep sa loob ng 3 taon. Gayunman, ang mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate ay huhulihin pa rin. Ngunit hindi pa masabi ng DOTR ang eksaktong panahon kung kailan ito istriktong ipatutupad ng gobyerno. As long as you are consolidated, which has reached more than 80%, tuloy lang po pagpapasada ng ating traditional jeep as long as A, you are consolidated, and B, kayo pa'y registered sa LTO. Regarding, and roadworthy, very important, regarding sa pagpapalit into modern vehicles, that will be the next stage pa po. Isinagawa ng Interagency Committee ang final walkthrough at rehearsal sa Batasang Pambansa para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA. Sa Lunes, July 22 na ang ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ready na, 100%. Ito ang matipid na sagot ni House Secretary General Reginald Velasco nang tanungin kung handa na ba ang House of Representatives para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Araw ng Lunes, July 15 nang isagawa ang huling SONA Interagency Meeting sa Kamara sa pagitan ng Malacanang, House of Representatives at Senado. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 100% nang nakalatag ang security plan para sa SONA. Wala rin silang nakikitang banta sa seguridad sa gitna ng nakakagulat na balita ng assassination attempt laban kay dating US President Donald Trump nitong weekend. What happened to former President Donald Trump? Mag-i-think pa ba tayo ng security? Wala, addition. Everything all set, all ready.
Nagsagawa ng walkthrough ang mga kawani ng Office of the President, House of Representatives at Senate sa batasang pambansa para sa SONA. Nagkaroon din ng final rehearsal mula pagdating ng Pangulo sa batasang pambansa, pagsalubong ng Senate President at House Speaker, pagtigil sa Presidential Legislative Liaison Office o holding area at pagtungo sa Session Hall para sa joint session of Congress. Sa July 18, sisimulang ipatupad ang lockdown sa batasang pambansa. Sa kasalukuyan, tinatapos na rin ang renovations na isinasagawa sa Kamara para sa SONA. Ayon kay House Secretary General Velasco, inaasahan nilang ang ikatlong SONA ni PBBM ang may pinakamataas na bilang ng dadalo. Tinatayang mahigit sa 2,000 ang bilang ng attendees sa taunang ulat sa bayan ni PBBM sa July 22. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinasapinal pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang magiging rerouting plan para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Ayon sa MMDA, makikipag-ugnayan pa sila sa Department of Transportation, Philippine National Police, Secretary General ng House of Representatives at Secretary of Senate. Kapag naisapinal na ang plano, iaanunsyo ito sa social media accounts ng MMDA upang mabigyan ng gabay ang mga motorista. Ngunit base sa inisyal na plano, ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, posibleng magpatupad ng zipper lane sa Commonwealth Avenue pagsapit ng tanghali ng July 22. Pinag-aaralan pa kung ililift ang number coding scheme dahil baka mas dumami ang pribadong sasakyan sa kalsada. Siguro mga mid-afternoon namin isasara yung pong Commonwealth portion noon. Magkakaroon naman ng zipper lane kaya kumbaga hindi total closure. Magsasampa ng kasong falsification of documents si Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia laban kay dating Caloocan City 2nd District Congressman Edgar Egay Erice. Kasunod ito ng ipinahayag ni Erice na tumanggap siya ng mga dokumento mula sa ibang bansa hinggil sa bank accounts na umano'y pag-aari ni Chairman Garcia. Sa huli, napatunayan ng peke ang isa sa mga bank account. Ito ang balita ni Dante Amento. Allegedly opened on March 2022 under the name George M. Garcia is non-existent with Land Bank of the Philippines, Intramuros Branch. Kinumpirma ng Land Bank of the Philippines na peke o hindi umiiral ang isang local bank account na pinadalhan umano ng pera mula sa South Korea na sinasabing para kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Kasama ang sinasabing account sa dokumentong natanggap umano ni dating Caloocan City Congressman Edgar Erice galing sa bansang Bahamas. Ito umano ay ipinadala lang sa kanya at binigyan niya ng kopya si Garcia kaninang umaga nang magpunta siya sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Nasa $15 million ang kabuuang deposito sa 14 na magkahalong offshore at local bank accounts. Ito po yung natanggap ko na Bahamas files kung saan nakalagay po doon na isang COMELEC officials ang nakatanggap ng $1 million mula sa South Korea, allegedly from Miro. At ito ay meron pong 14 foreign accounts, ang isang COMELEC official. Ayon kay Chairman Garcia, malinaw na imbento ang mga nasabing account o dokumento. Sa ngayon, sinulatan na rin ni Garcia ang ibang bangko na pinadalhan din umano ng pera. Ang ipinagtataka pa niya ng kanilang itrace, ang nagpadala at ang pinadalhan ay iisa ang number na pagmamay-ari umano ni Erice. Ibig sabihin, available na po sa Pilipinas ng June 30, yung mismong white paper na yan. Pero allegedly, galing sa Bahamas, pinadala ng July 1. So ibig sabihin, available na sa Pilipinas and yet may nagpadala noong July 1. Sa tracking number ng dokumentong hawak ni Erice, lumalabas na galing ito ng Pilipinas at ipinadala sa bansang Bahamas na siya namang ibinalik ulit dito sa bansa. Kaugnay nito, naniniwala si Garcia na dapat na rin gumawa siya ng aksyong legal kaugnay ng lantarang paninira sa kanyang reputasyon at kredibilidad.
Maghahain anya siya ng kaso laban kay Erice na falsification of documents pagkatapos na matanggap ang resulta ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ng National Bureau of Investigation o NBI sa issue. Napansin din ni Garcia na lahat ng dokumento na ibinigay sa kanya ni Erice ay halatang iisa ang font na ginamit na malinaw anyang iisa lang ang gumawa. Ang nakalagay sa batas, yung may hawak ng isang falsifikado na dokumento ay presumed sa batas na siyang author ng falsifikadong dokumento. Ayon naman kay Erice, magsampa lang ng kaso si Garcia at bukas ay maghahain din siya ng petisyon sa Korte Suprema para i-cite in contempt si Garcia dahil sa pahayag nito kapag mabaliwala ang kontrata ng Miro at Comelec ay babalik sa mano-mano ang halalan. Ayon naman kay Garcia, hindi sila kailanman nagsalita sa merito ng kaso ngayon dahil nasa Korte Suprema na. Sa halip si Erice anya ang panay na pa-presscon. Ang medyo kabahan siya, yung kaso ipapile ng Comelec o ipapile ko kapag ka napatunayan kong fake lahat ng mga accounts na ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang paghahanap ng pambansang pulisya kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at dapat pang miyembro nito. Kinumpirma rin ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na marami silang natatanggap na impormasyon kaugnay sa paghahanap kina Kibuloy. Ito'y simula ng mag-alok ng reward si DILG Secretary Benhar Abalos sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga akusado. Yung ating hotline ay talagang mainit. Marami po tayong nakukuha po na information but we have to vet muna yung ating mga nakukuhang information. Some of them might be true but we also have to consider na some of them is intended para guluhin or iligaw po tayo doon sa ating direksyon ng paghahanap. Huwebes, nahuli ng mga pulis sa Davao si Pauline Canada, isa sa mga co-accused ni Kibuloy sa kasong qualified human trafficking, child at sexual abuse. Sa iba pang balita, patuloy ang paglaki ng ground deformation o pamamaga ng Bulkang Kanlaon. Ito ang naobserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa loob ng nagdaang 30 araw. Batay sa tala ng PHIVOLCS, nakapagtala ng 6 na volcanic earthquakes at pagbuga ng mahigit 2,500 na toneladang sulfur dioxide ang bulkang kahapon, July 14. Maaaring nagpapahiwatig ang mga datos na ito na may paggalaw ng magma mula sa ilalim ng bulkan. Nananatiling nakataas ang Alert Level 2 sa Bulkang Kanlaon kaya ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer Radius Permanent Danger Zone o PDZ. Bawal din ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan. Nagkalaman po, madalas nating naririnig sa mga matatanda na, baka tayo mapasma. Halimbawa, na mamlansya ka ng damit at pagkatapos magbabasa ka ng kamay, mapapasma ka daw. Magpapawis o di kaya manginginig yung mga kamay natin. Minsan nga, after mag-basketball daw o kaya after mag-workout at pawis na pawis, huwag maliligo dahil mapapasma daw. Totoo kaya ito? Ayon po sa mga doktor, hindi po totoo ang mga ito. Ayon sa mga eksperto, wala pong koneksyon ang pagpapawis at panginginig ng kamay sa mga ganitong pagkakataon. Ang shakiness po ng kamay ay dulot ng pagod o di kaya ay dahil sa uri ng trabaho na mayroon ka. At actually, kung ma-expose nga po tayo sa cold water, makakatulong pa daw ito para tayo ay ma-relax o kaya ma-relieve yung pamamaga or inflammation. Hindi nga nare-recognize po sa medical community na isang medical condition po ang pasma. Bagamat hindi naniniwala ang mga doktor sa pasma, pero alam nyo ba, hindi ho dapat baliwalain ang mga sintomas gaya ng panginginig ng kamay at sobrang pagpapawis. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamon ng kaunawaan.
Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Yan, hinggil po sa elevator sa busway. Ba, maganda to ba? Sabi po ni Bongbong Samirgal. Ayan. Maganda po yang may elevator. Malaking tulong sa mga seniors at PWD. Tama po yan. Pero naalala ko yung mga elevator sa MRT. Dati. Oo. Oo, kasi ngayon hindi na gumagana. Oo. So sana kung matuloy man yung magkaroon Yung maintenance na. Oo, yung maintenance ay nandoon pa rin. Kasi nasasayang lang yung pinuhunan kung hindi naman naman. Tsaka sana wag basagin yung glass na tag doon? Yung glass doon sa elevator. Kasi para nga makita kung sino-sino yung mga nakasakay doon para iwas krimen nga naman. Correct. Diba? Ayan. Sabi naman ni Adolfo Megano, sana may security guard 24/7 ang elevators na inilagay nila. Right? Right. Ayan. Right naman. Sabi naman po dito sa issue hinggil sa taas singil sa kuryente ni Edgardo Balmores, dagdag pasakit na naman sa mga mahihirap ang pagtaas ng kuryente. Singil sa kuryente po, ibig sabihin. Tungkol naman po sa mga kadiwa stores, sabi ni JM20, sana buong Pilipinas na ang mga kadiwa store. Parang may lang sila, no? Rolling pa rin ba yung kadiwa store? Rolling pa rin yun, ano? At rolling tapos may mga lugar lang silang pinupuntahan ngayon. Ganun nga. Hige. Ano po, salamat po at shout out sa atin pong mga kausi na sina Arlene Estudillo, si Hurricane Rodillas at si Jester Demano. Maraming salamat po sa inyong pong panonood. Gayon din kay Orlando Lee, Antonio Vertudazo at Avmil Vasquez. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Kawikaan 18:8 na nagsasabi, ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.